Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaking tatakbo sa pagkakagawad matapos barilin ng riding in tandem kahapon sa barangay Bangbangkag sa bayan ng Bukay sa Abra. Kinilala ang 52 taong gulang na biktimang si Catalino Torralba Sr. na maghahatid lamang sana sa kaniyang anak sa eskwelahan bago mangyari ang pamamaril. Ligtas naman ang anak nito pagkaraang tumakas ang mga salarin sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang mga sospek at inaalam ang motibo sa likod nito. Samantala, ayon sa COMELEC, isa ang Bangbangkag sa 8 barangay na irekomendang isailalim sa orange category dahil sa presensya ng mga armadong grupo. Sa huling tala nito, aabot sa 200 kandidato na ang umatras sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa probinsya. Inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyong kumukundina sa karahasan laban sa mga Palestino dahil sa giyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Nakapaloob sa resolusyon ng kanilang panawagan sa Israel na payagan ng United Nations na manguna sa pagtatayo ng humanitarian corridor upang makapasok ang relief assistance sa Gaza. Hiniling din ng BTA na itigil na ng 2 panig ang giyera upang makamit ang tuluyang kapayapaan. Inilabas ang resolusyon matapos magpahayag ng suporta sa Palestine ang mahigit 12 katao sa Cotabato City na karamihan ay mga Moro. Humarap na si dating Land Transportation Franchising Regulatory Board Executive Assistant na si Jeffrey Tumbado sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw, October 19. Kaugnay ito sa investigasyon ng NBI sa umano'y korupsyong nagaganap sa ahensya, partikular na sa pagtanggap umano ng ilang opisyal ng suhol na 5 milyong piso mula sa operators ng Public Utility Vehicles o PUVs. Matatandaan nitong Lunes nang maghain ang NBI ng sabpina laban sa kanya, ngunit hindi ito sumipot dahil naghahanda pa umano siya sa hearing sa Kamara noong Martes. Naghain na ito ng sworn statement at motion to dispense appearance para sa mga susunod na pagdinig ng NBI sa kanya. Samantala, hindi pa natatanggap ng NBI ang official copy ng affidavit ni Tumbado na naglalaman ng kanyang salaysay tungkol sa pagbawi nito sa alegasyon sa korupsyon laban kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III at sa iba pang mga opisyal. 151,375 na ang mga kaso ng influenza-like illness o ILI ang naitala sa simula ng taon hanggang October 13 ayon sa Department of Health o DOH. Ito ay 45% na pagtaas sa dating 104,613 cases sa kaparehong panahon noong 2022. Sa Bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni Infectious Diseases Expert and College of Physicians President Ron Jean Solante na ang pangunahing dahilan ng pagdami ng mga kaso ay ang Influenza A at Influenza B. Kaya nakikita natin most regions are experiencing this yung tinatawag natin na influenza-like illness, ubo, sakit ng katawan, sore throat, and some of them may have fever. Pinayuhan naman ni Solante ang mga kababayan natin na kung may nararamdaman ng sintomas, huwag pumasok at magpahinga para hindi makapanghawa. Tandaan ring magpabakuna, patuloy na magsuot ng face mask, panatilihing malakas ang katawan dahil ayon sa mga eksperto na maaring tumagal ang ILI hanggang sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.